Live mula sa GMA Network Center, 20 taonang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 beses inatake ng grupong Houthi ang isa na namang barkong may mga tripulanting Pinoy sa Red Sea. Kabilang sa nawasak ang command and control ng barko, pati na ang cabin na tinutuluyan ng mga tripulante. Nabidyuhan ng ilang sandali bago ang unang pag-atake at nakausap natin ang kapatid ng isa sa halos 30 Pinoy. Nakatutok si Ian Cruz. Kuha ito habang papalapit ang isang maliit na sea vessel sa bulk carrier na MV Transworld Navigator habang dumaraan sa Red Sea. Maya-maya, tila napatago na ang kumukuha ng video hanggang sa isang malakas na pagsabog na narinig. Basag ang salamin sa bridge ng barko kung saan naroon ang command and control ng barko. Basag din ang salamin ng ibang kabina ng barko kung saan tumutuloy ang mga tripulante. Kabilang ilang Pinoy na makikitang naka-bullet vest. Ang ilang tripulante natutulog na lang sa hallway na nasa gitna ng barko kaya mas ligtas kumpara sa ibang bahagi nito. Isa sa mga Pinoy, si Joel Almilor, kapatid ng broadcaster na si Dominic Almilor. Kwento ni Joel sa kapatid, gabi ng Biyernes nang unang atakihin ng drone strike ang MV Transworld Navigator. Lumikha ito ng apoy na agad ding naapula kaya walang malaking pinsala sa ngayon. Thrice daw silang binomba. Natutulog na siya noon, nagising siya ng malakas na pagsabog. So yun, yung 3 beses na yun, talagang parang ako, nung binalita niyo yun, talagang grabe na yung kaba ko. Umaga kahapon, nang muli raw atakihin ng barko ng isang bangka sa Red Sea. Wala na kaming tigil sa kakaiyak nung araw na yun. Kasi lalo pa nung nakita ko yung video nung umaapoy, parang sabi ko, hindi ko kakayanin na, diba, mamatay yung kapatid ko sa ganyang sitwasyon. Kagabi naman nang ibalita ni Joel na nakaalpas na sila sa high threat area ng Red Sea. Kinumpirma ng Houthi na kabilang ang barko sa 2 inatake nila kahapon gamit ang isang surface boat na walang crew. Pag-aari umano kasi ito ng kumpanyang lumabag umano sa ban pagpasok sa okupadong Palestina. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, ligtas lahat ang 27 Pinoy seafarers ng MV Transworld Navigator. May tama raw ang barko nila pero tuloy pa rin sila sa paglalayag. All Filipino crew of 27, ligtas na po sila. The vessel was hit pero not enough to immobilize the ship, so it managed to sail on. And right now it's on safer ground. I just can't say the exact location. Patuloy naman daw na inaantay ng DMW ang latest report ukol sa hinahanap na engineer na sakay ng lumubog na MV Tutor. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang senior citizen matapos bugbugin ng mga dumukot sa kanya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, tinitikan siya ng mga suspect bago sa pilitang isinakay sa AUV para nakawan. Nakatutok si James Agustin. Kalunos-lunos ang sinapit ng 71 taong gulang na senior citizen na pinagnakawan na binugbog pa sa Barangay Muson proper, San Jose del Monte, Bulacan. Sa imbestigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima ng sapilitan daw isakay sa AUV. Nag-counterflow po itong sasakyan. Meron po silang nabanggang motorsiklo. Tapos po yung driver po ng motorsiklo, nakita po, biglang bumukas po kasi yung sasakyan. Nakita po nila na may binubugbog sa loob na isang matanda. Kaya agad po nakakuha sila ng pansin, kaya po hinabol po nila. Ilang metro pa raw ang itinakbo ng AUV hanggang makatakas ang biktima. Humingi siya ng tulong sa gwardiya ng isang subdivision na siya namang tumawag sa pulisya. Inaresto ang driver ng AUV habang nagpulasa ng kanyang mga kasama. Siya rin na nagturo sa ibang suspect kaya naaresto sa hot pursuit operations ng pulisya ang 4 na babae at 1 lalaki. Ang biktima naman ay sinugod sa ospital pero binawian ng buhay kalaunan. Nabawi mula sa mga suspect ang mga ninakaw, kabilang ang mahigit 21,000 pesos na cash at iba't ibang alahas na nagkakalaga ng 320,000 pesos. May nakuha ring baril at isang sumpak
na kargado ng mga bala. Lumalabas sa investigasyon po namin, ito pong biktima is nagtubos ng mga alahas po sa isang pawn shop. Kaya po siguro natiktikan na itong mga suspect natin. Patuloy na hinahanap ang dalawa pa nilang kasabwat. Ayon sa pulisya, kabilang sa isang grupo ang mga suspect na ang modus ay pagnanakawan ng biktima at bubugbugin pa. Nito lang Pebrero may nabiktima rin silang isang retired police officer. Itong mga suspect ay nag-ooperate po dito po sa San Jose del Monte at sa mga karatig pong bayan. Na ang binibiktima po nila ay puro matatanda po. Na kumbaga madali po nilang lokohin at madali po nilang saktan na wala pong kalaban-laban. Nang tanungin ng dalawang lalaking suspect kaugnay sa kanilang pagkakaaresto, driver lang po. pero alam mo na yung gagawin nyo na yun. Sa'yo ba nakuha yung baril? Wala kaming baril. No comment to. Todo tanggi rin ang 4 na babaeng suspect na may kinalaman sila sa krimen. Hindi po ako kasama doon, sir. Wala po akong alam. Pero ginawa mo yung Hindi po. Wala po. Hindi ko pa alam na ganun ginawa nila po. Pero kasama po kayo sa sakyan? Hindi rin po. Hindi po kami kasama sa pag-ano dun sa matanda. Anong partisipasyon mo? Ako po, nandun lang po ako sa bahay. Ewan ko kung bakit kami tinuro sa bahay. Maharap ang 6 sa reklamong robbery with homicide, habang ang 2 lalaking suspect ay may karagdagang reklamong paglaba sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. Pinangangambahan ng malawak at mas mataas na pagbaha sa Navotas at Malabon kung kailan kasi tagulan saka nawasak ang isang floodgate sa Navotas dahil sa isang sumadsad na barge. Nakatutok si Salima, Refran. Yan, binibira nila, pinipilit na makapasok, sisira na ang gate. Pilit pinasok ng barge na ito ang North Navotas Navigational Floodgate noong June 7 kahit binawalan na dahil low tide. Sumadsad tuloy ito sa floodgate. Sisira na ang gate nito, binibira nila. Sinabihan na ng guard namin na iatras, ayaw. Gusto birahin. Ayan. River Angel. 4 na tugboat ang nagtulong-tulong para maalis ang barge. Pero nasira na ang floodgate na hindi na maitaas kaya nananatiling nakabukas. Ito pa naman ang humaharang sa tubig mula Manila Bay tuwing high tide na maaaring magdulot ng pagbaha sa low-lying barangays sa Navotas at sa katabing Malabon. Ngayon pa lang, may ilang lugar nang may hanggang gutter na baha sa M. Naval, Azucena at Sampaguita Street sa Navotas. May baha na rin maging sa General Luna sa Malabon. Pulangamba po kami kasi baka mamaya is lumakas pa yung ulan, tas ganyan yung sitwasyon namin sa mga motor. Mga motor na mababa, hindi makabiyahe. Darating ang bagyuhan, ngayon pa lang po dahil nag-high tide, nagkakaproblema na kami, umaabot na ng lagpas tuhod, hita ang bahas. Pag nasira po talaga itong navgate, talagang papasok yung tubig. No? Kahit anong gawin nating pumping, dahil lagpas yung tubig doon sa mga dike po natin. Sa lagay na yan ay hindi pa nakikita ang buong pinsala hanggang di na iaangat ang floodgate. Gagawan muna ito ng paraan ng MMDA. Tutulungan muna through crane na itaas yung navigational gate. Magpupulong din ng MMDA, mga lokal na pamahalaan at ang Shipyard Association bago gawin ito. Kung ano po ang abot ng aming makakayang tulong, tutulong pa rin po kami para masolusyonan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagsadsad ng barge sa floodgate. Nakipag-ugnayan na ang MMDA sa may-ari ng barge. Posible po na ang DPWH ay magpadala ng assessment sa kanila para po panagutin doon po sa magiging cost noong pag-repair nito po. Nagpaplano na rin ang mas maganda at climate change responsive na floodgate. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng Pangulo na responsibilidad ng liderato at hindi na maaring maulit ang nangyari sa Ayungin Shoal na ikinaputol ng daliri ng isang sundalo. Inilabas naman ng AFP ang video ng mabilis na takbo ng bangka ng China hanggang sa sumalpok sa bangka ng Pilipinas. Nakatutok si Joseph Moro.
Sa kuhang ito ng pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission noong June 17, makikita kung paanong mabilis na hinabol ng inflatable boat ng China Coast Guard ang isang bangka ng Philippine Navy hanggang sa sumalpok ito. Sa lakas ng pagbangga, halos mahulog ang dalawang sakay ng bangka ng Pilipinas. Ang ginawa ng China tinawag na professional at may pagtitimpi ng kanilang foreign ministry. Kahit pa sa parehong punto na putulan ng daliri, si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Dahil sa sakripisyon nga ni Facundo, ginawaran siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan. Ginawaran naman ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 79 na iba pang Philippine Navy at Marines na kasama sa operasyon. Bago nito ay kinausap ng personal ng Pangulo ang 80 sundalo. Sa pagharap ng Pangulo sa mga sundalo dito sa AFP Western Command, sinabi niya na responsableng bansa ang Pilipinas at hindi ito gagamit ng dahas o intimidasyon para makapanakit ng kapwa. Kabilang sa hinarap nila ang panunutok ng mga palakol at matatalas na bagay, pagnanakaw, pang-tear gas at paggamit ng malalakas na strobe lights. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Hindi raw gusto ng Pilipinas ng gera pero hindi raw ito katumbas ng kahinaan. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Sa harap nila at ng Defense Secretary, AFP Chief of Staff at mga pinuno ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard, sinabi ng Pangulo na ang nangyari ay responsibilidad ng liderato. Sabay sabing hindi na pwedeng mangyari ulit ang sinapit ng mga sundalo sa ayungin noong June 17. Sa gitna niya, nagpahayag ng suporta sa gobyerno ang Asosasyon ng mga Retiradong Opisyal ng AFP, kasabay ng papuri sa mga sundalong Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Matapos ang mahigit 7 taon, lusot na sa lahat ng hinarap niyang drug case si dating Senadora Laila De Lima. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong bigo ang prosekusyon na patunayang guilty si De Lima at iba pang akusado. Nakatutok si Mari Zumali. Matapos ang 7 taong paglilitis, acquitted o pinawalang sala na si dating Senadora Laila De Lima sa huling natitira sa kanyang 3 drug case. Ito'y matapos pagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang demurrer to evidence na inihain ni De Lima. With the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Ang demurrer to evidence ay motion na inihahain ng depensa kung tiwala silang mahinang ebidensya ng prosekusyon na hindi na nila kailangang magpakita ng sarili nilang ebidensya. Ang ikatlong kaso ay kaugnay sa umano'y pakikipagsabuatan at paggamit sa mga inmates sa iligal na kalakalan ng droga sa Bilibid upang makalikom ng pondo para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2016. Sa desisyon ni Presiding Judge Hener Guito, sinabi nitong nabigo ang prosekusyon ng mga patunayang guilty beyond reasonable doubt ang lahat ng mga akusado. Bukod kay De Lima, acquitted din sina dating opisyal ng Bureau of Corrections na si Franklin Bucayo, ang dating bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan, dating aide na si Jonel Sanchez, at dating police asset na si Jose Adrian Dera. Pebrero 2017 na arestuhin si Nooy Senador De Lima para sa kasong pakikipagsabuatan umano sa mga drug dealers sa loob ng Bilibid nung siya'y Justice Secretary pa. Una na rin siyang na-acquit sa 2 iba pang drug case laban sa kanya. Matapos ang mahigit 7 taon, sinabi ngayon ni Presiding Judge Guito na maaari na raw niyang ma-enjoy ang ikangay unmitigated freedom. 6 na taong nakulong sa De Lima bago napayagang makapagpiyansa ng 1 taon. I respected the rule of law. Despite the pain and the injustice of it all, I confronted the charges head-on and I went through and endured the whole process. Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kasuhan at makulong si De Lima. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo
sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Nandyan ang ICC. Tumutulong po tayo. I've been saying that na handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating Pangulo. Ang mga taga-suporta ni De Lima nagbunyi sa desisyon ng korte. Pinag-aaralan naman ng kampo ni De Lima ang mga kasong ihahain nila at mga magiging susunod na hakbang. Ang prosekusyon naman, we are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ibinasura din ng Quezon City Regional Trial Court Branch 76 ang kaso ni dating Senadora Laila De Lima na disobedience to summons. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng liderato ng Kamara noong 2016 dahil sa umano'y pagpayo nito sa dating bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara sa iligal na kalakalan ng droga sa Bilibid. Nasa kote ng NBI ang umano'y fleet card hacker na nakakulimbat ng mahigit 14 na milyong pisong halaga ng diesel. Nakuha rin sa kanya ang ilang drug paraphernalia, pati peking ID. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Counterintelligence Division ang bahay na ito sa Pasig City. Habang kinokompronta ng NBI agent ang target ng operasyon, biglang tumunog ang cellphone na ginagamit umano ng suspect sa iligal na transaksyon. In his possession. May nakita ring drug paraphernalia sa kanyang sofa, pati na rin sa inodoro na ayon sa NBI ay tinangkang i-flash ng suspect. Sumbong ng isang kumpanya sa NBI, hinak ng suspect ang kanilang email para ma-access ang isa sa kanilang fleet card. Sa mga litratong ibinigay ng complainant sa NBI, makikita ang mga truck na ginamit ng suspect sa pagkuha ng krudo sa loob ng halos isang buwan na ang halaga ay aabot sa 14.4 million pesos. Ito nga pinaka-workshop ng suspect na niraid ng NBI dito sa Pasig. Makikita natin may mga wirings, may mga motherboard at iba't ibang mga gamit sa pagbuo ng mga iba't ibang computer. Habang nandito naman sa kabilang kwarto, makikita naman natin ngayon ang mga karagdagang ebidensya laban sa suspect. Kabilang dito itong counting machine, mga hard drives at ang pinaka-importante raw dito mula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung dulong cellphone ay ang siyang pinaka-importante raw dahil yun naglalaman ng mga ebidensya laban sa suspect. So at the time of their access, the perpetrators were able to modify a lot of things inside of the system. There's a purchase of gasoline of more than 1,000 liters. Sometimes may 5,000 or more pa po within a few hours. After this gasoline has been processed, they will store it and then they will sell it to a much lower rate po. Ang na-recover na passbook ng kalibin ng suspect, makikitang may pumasok na 4.7 million pesos noong panahon na naganap ang pangahak. Wala po akong ginawa. Sinubject namin siya sa examination. He was found positive for na using drugs. So we charge him for possession of paraphernalia and use of dangerous drug. Also, identification cards from the LTO were found in his possession. Peki rin. We also charge him. Naharap sa reklamong computer-related fraud at falsification of public documents ang suspect. Patuloy naman ang pagkasagawa ng forensic examination ng computer at gadgets ng suspect para malaman kung ano pang mga kumpanya ang kanyang nabiktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa isang exclusive interview, inilatag ni Vice President Sara Duterte ang mga programang iminumungkahi niyang ipagpatuloy ng papalit na Education Secretary. Sinagot niya rin kung kumusta ugnayan nila ngayon ng Pangulo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Tapos ng aming pag-uusap. So how's your relationship now? I would believe we are still friendly with each other on a personal level na. Ganyan na ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos na naging katikat niya noong 2022 elections. Kasunod yan ang pagbibitiw niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos, particular bilang Education Secretary at NTF-ELCAC Chairperson.
Wala pa rin paliwanag kung bakit siya nagbitiw mula sa kanya o sa palasyo. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap. Wala ring tugon. Nagsubukan naming hinga ng reaksyon ang First Lady na dati nang nagsabing hindi nagustuhan ang pagbatikos ng pamilya ng bise sa Pangulo. Pero ang dating kapartidong si House Speaker Martin Romualdez, nire-respeto raw ang desisyon ng bise. We miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's politics and there's personal, and we only wish the Vice President nothing but the best. Sabi ng bise, tuloy pa ang kanyang trabaho bilang Education Secretary, lalo't wala pa siyang kapalit. May mga mungkahi rin siya sa susunod na kalihim na mga nasimulan niya na pwedeng ituloy. Hindi pa tayo tapos sa review ng grades 11 and 12 na curriculum, so kailangan natin matapos yon. Kailangan natin i-address yung employability ng ating grade 12 graduates. Yung pangarap natin na maging universal, yung feeding, school-based feeding program. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Happy Monday, chika mga kapuso! Mabilis na chikahan agad tayo para updated sa showbiz happenings. Miss Americana meets the Royals. Sa IG post ni Taylor Swift, nakipag-groovy siya with Prince William, Prince George, and Princess Charlotte sa kanyang Eras Tour in London. Kasama din sa photo ang real-life boyfriend ni Swift na si Travis Kelce. Like a bridge over troubled water, I will leave. Another kilig moment ang hatid ng performance ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista kasama ang 90s boy band na All for One sa Indonesian leg ng kanilang 30th anniversary world tour. Ilan sa kinanta nilang songs ay Beautiful Girl, Since I Found You, at The Way You Look at Me. Going international na ang Running Man Philippine star na si Buboy Villar. Bebida kasi si Buboy sa Japanese movie na Dito. Tungkol ito sa isang boxer sa Japan na i-revive ang kanyang career sa Pilipinas.